Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong mga nakaraang araw na pinahayag po at pinagpipilitan talaga nitong grupo po ng mga maleta gangs at mga buhaya di umano sa ating gobyerno na talagang napakarami po nilang gustong sila ang masunod. Binabali na po nila ang batas, bendalo, mga kababayan. At gusto nila ay sila ang masunod. Katulad po nito ni Luistro, mga kababayan. Pakinggan po natin at talaga pong pinagpipilitan yung 16 vote para po makonvict o ma-impeach ang Vice President ay po pwede pong bumaba pa ang numero. Marunong pa po sa ating konstitusyon ang hinayupak na ito, di umano. Painggan na po natin at komentuhan po natin. Talked about and being discussed, we understand what is written in the Constitution, that two-thirds of all the members of the Senate will be needed to convict. So if that is 24, that gives a number of 16. But of course, Senator Bato is in hiding. Senator Jinggoy is suspended for 90 days. Lagay po muna natin silang dalawa. They're not around. They're not around. But the Constitution says two-thirds of all members. It's a question I had asked earlier already. But in practical terms, when the Constitution says two-thirds of all members of the Senate, does it mean two-thirds of all members of the Senate participating, present, around, or otherwise? Well, that is why, Pinky, the doctrine in the Avellino versus Cuenco case is very much significant, no? Sapagkat dito sa kasong ito, although this is quite old, 1949, mas nauna pa kaysa sa doon sa 1987 Constitution. Maliwanag na ang pronouncement ay only those senators who are within the coercive power of the institution will be counted for the purpose of determining the baseline. But I would like to add something to that, Pinky, no? Ito ang palagi kong tanong, why do we have senators? It is for the purpose of representing the interest of the Filipino people, not only during legislative sessions, but also during impeachment trial, no? Representative sila ng taong bayan. In the same way that the members of the House are representative also of our beloved countrymen. Now the question is, if our senator is detained, if our senator is in hiding, are they truly representing the interests of the people? I think the answer is no. And having said that, I am aligned, I agree to the doctrine in Avellino versus Cuenco na dapat ang kino-consider lang in counting the baseline are those within the coercive power of the institution. Having said so, in our instant case, the baseline should be 22 and two-thirds must be taken from 22. Thirdly, Pinky, no? If we will analyze the verbatim provision of the Constitution, they said two-thirds of all the members of the Senate when they could have used 24 of the Senate. Because 1987 Constitution, bicameral na tayo, 24 na ang senators, they could have said two-thirds of 24 if that was the intention. So for me, the reason why the word all was used is to give latitude to the members of the legislative in interpreting depending on the demands of the circumstances, no? Sabi ko, the law must be evolving so that it could respond to the demands of the present time. Kasi if you will interpret it strictly, it will not serve its purpose in resolving the issues that the country are encountering. Nakita niyo po mga kababayan ang sagot. Talagang Inaatake na raw ng fake news ang pagdating po sa impeachment ng Vice President ay may sarili pong interpretasyon o paniniwala itong si Luistro.
mga kababayan. Ano naman po ang sinasabi po ng mga Supreme Court Justice at Associate Justice? Katulad po nito ni retired Supreme Court Justice ni Ascuna, hindi po ba? At ni Davide, mga kababayan. Unahin po natin si Davide ayon po sa konstitusyon, mga kababayan. Two-thirds would be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis would be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. Two-thirds would be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis would be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, Malinaw na malinaw po yan. Ang miyembro po ng Senado ay 24. At ano pa po ang sinasabi po ng isa pong retired Associate Justice Ascuna? Mga kababayan, basahin po natin. Ito po, ang ayon po sa kanya. Bakit mo paniniwalaan ng isang congressman na taga Batangas na napakaraming issue ng korupsyon? Hindi po ba may issue ng maleta ayon sa mga sundalo? May issue ng isang damukal na insertion sa kanyang distrito? Mga flood control? Paniniwalaan mo itong mga tao na ito para lang ma-impeach ang Vice President at matabunan na po ang kanilang mga ginawang pagnanakaw sa ating bansa, di umano? Mas paniwalaan po natin ang mga mahuhusay na mga Chief Justice at Justices na gumawa at nagbalangkas ng saligang batas. Hindi po ang mga politikong magnanakaw na pinoprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Hindi po ba? Ito po, basahin po natin ang pahayag po ni retired Associate Justice Alfonso Ascuna. Ito po ang kanya pong pahayag sa social media. 16 na boto para rin ang kailangan lahat ng 24 senador dapat isama sa bilangan. Tama po yun. 16 na boto pa rin ang kailangan lahat ng 24 na senador dapat isama sa bilangan ayon kay Ascuna. Ano po ang dahilan? Basahin po natin. Iginiit ni dating Supreme Court Associate Justice Alfonso Ascuna, isa sa mga framers ng 1987 Konstitusyon, na mananatiling 16 na boto ang kailangan upang mahatulan sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Hanggat nananatiling miyembro ng Senado ang lahat ng 24 na senador. Malinaw na malinaw po sa 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Kahit po si Jinggoy Estrada ay nililitis po sa Sandigang Bayan, kahit po si Senator Bato ay nagtatago dahil ginigipit sa ICC, ay nananatili pa rin po silang senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa sila natatanggal. Kaya karapatan pa rin po ng saligang batas at ng Senado na sila po ay i-consider na mga senador ayon po sa konstitusyon. Hindi po ba yan po ay pinatotohanan ng mga mahistrado ng Republika ng Pilipinas? Katulad po ng isang retired justice na si Davide at isang associate justice, mga kabayan, na si Ascuna. At ano naman po ang sinasabi ng batikang lawyer, ng political lawyer at election lawyer? Mga kababayan, ito po, basahin naman po natin ang sinasabi po ng batikang abogado na si Romy Macalintal, isang election lawyer pagdating po sa mga politiko. Hindi po ba? Ito po, basahin naman po natin ang kanya pong pahayag sa social media, si Atty. Macalintal. Ayon po sa kanya, 16 na boto pa rin ang kailangan. Malinaw yan sa saligang batas. Ayon kay Macalintal, hindi naman pwedeng baguhin nila ang numero sapagkat sinasabi sa saligang batas 2/3 votes
of all the member of Senate. Kaya lumalabas na 16 ang boto at yan ay hindi bahagi ng pre-trial. Attorney Romy Makalintal. Tama po. Kaya nga po yung sinasabi po ng batikang abogado na si Romy Makalintal. At ito po yung naging abogado po ng Vice President, ng dating Vice President na si Leni Robredo nung nakikipaglaban po sila doon po kay BBM na natalo bilang Vice President, tinalo ni Leni. Hindi po ba? At nagkaroon po ng petisyon yan at sila po'y naglaban at natalo si Bongbong Marcos. Hindi po ba at diniklarang Vice President si Leni Robredo at siya po ang abogado si Makalintal. Hindi po ba? Kaya malinaw na malinaw po sa saligang batas at pinatotohanan po ng isang batikang abogado na 16 na boto ang kailangan at ganun din po si Associate Justice, Retired Associate Justice Ascuna at si Retired Justice Davide, mga kababayan, Hilario Davide. Hindi po ba? Ngayon, pinipilit po ng mga buhaya at mga maleta gangs na ito pong mga senador na nililitis pa ng Sandigang Bayan at hindi pa po conviction, wala pa pong conviction, at si Senator Bato na nagtatago dahil pinupolitika gamit ang ICC, walang kaso sa Pilipinas pero ICC ang ginagamit, hindi po ba pamumulitika ito? At kung maniniwala tayo sa isang congressman na sangkot sa mga delivery ng maleta ayon sa mga sundalo at mga ex-marine, at mismo sa Cabral Files at kasama siya sa napakalalaking insertion na bilyon-bilyon sa kanyang distrito at mga allocables, paniniwalaan po ba natin ang ganitong klaseng politiko pagdating po sa impeachment ng isang politiko rin na si Vice President Sara Duterte na pilit nilang pinababagsak? Dahil pag nanalo na presidente si BP Sara, malilintikan silang lahat. Hindi po ba? Kaya wag na wag po tayong magpalinlang sa mga taong mga politiko na sila po ang ugat ng malawakang sindikato ng korupsyon sa ating bansa. Wag na wag po tayong magpapadaya at magpapaluko sa mga tao na ito. Wag na po tayong magpabudol sa mga tao na ito. Dahil mga kababayan, dadalin tayo sa kumunoy at sa kahirapan at ibabaon tayo ng gusto sa utang ng mga tao na yan dahil puro yan magnanakaw di umano. Yan po mga kababayan, ang ating komento dito po sa nagmamagaling na si Luistro. Mas magaling pa siya mga kababayan at kung ano-ano po ang sinasabi niya na hindi naman po ito nangyari kailanman sa impeachment. Napakarami na rin pong na-impeach. Di po ba? Si Erap Estrada na-impeach. Mahigit sa 16 vote ang nakuha pa yata. Ganon din po ang dating justice. Hindi po ba? Na si Corona, na-impeach po nila na nakakuha rin po ng 16 vote. Baka mahigit pa nung ito'y ma-impeach. Pero pagdating kay BP Sara, kailangan pong baliin na nila ang saligang batas. Bendalo. Ganyan po katitindi ang mga tao na ito dahil takot na takot sila sa isang Duterte na makabalik sa kapangyarihan dahil malilintikan po ang mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan at nagpapasalamat po tayo kila Retired Justice Hilario Davide at kay Retired Associate Justice Ascuna at kay Attorney Makalintal sa mga napakauhusay at nililiwanag nyo po at nililinaw ninyo po ang batas, ang konstitusyon, ang saligang batas, lalong-lalo po sa impeachment ng isang halal ng bayan. Malinaw na malinaw po ang nakasaad sa ating saligang batas na pilit pong binabaluktot ng mga korap at magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Thank you po sa inyo. Sana gusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok.
At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jim Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am kay Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crespino from Pasig, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.